Tayo po ay merong series na ang title nga po ay Experiencing God's Goodness. Okay. Ngayon pong umaga, hayaan niyo po na sa biyaya ng Diyos ay ma-share ko sa inyo. Ang title naman po, again, part po ng series natin, ang title po ay Expect God's Goodness. Ayan. May PowerPoint ba tayo? Okay. Sabi po sa Psalms chapter 23 verse 6. Psalms 23 verse 6. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ayan. Sabi po ni David, nasisigurado ko na ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang pag-ibig ay susunod sa akin araw-araw ng aking buhay. At ako ay mananahan sa tahanan ng aking Diyos magpakailan paman. Ayan. Alam niyo po kung anong meron kay David? Si David po ay nag-e-expect ng God's goodness sa kanyang buhay. Everybody say, expect God's goodness. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mag-expect daw tayo ng goodness ni Lord. Alam niyo po, sa itsura pa lang, halata mo ang nag-e-expect ng God's goodness. Pero kapag yan down na down, nanlulumo, nalulungkot at walang kabuhay-buhay, walang ine-expect na goodness yan. Okay? So pwede ba? Tingnan mo nga uli yung katabi mo at sabihin mo, halata na nag-e-expect ka ng goodness ni Lord. Diba? Halata. Kasi masaya, full of excitement, enthusiastic. Yan ang mga katangian ng taong nag-e-expect ng goodness ni Lord. At kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, ay very obvious kapag hindi goodness ni God ang ine-expect niya. Pansinin ninyo kapag ibang ine-expect bukod sa goodness ni God. For example, yung taong ine-expect niya na dadating yung maniningil ng kanyang mga utang. Nakakita na ba kayo nung nag-e-expect na may darating na maniningil at siya'y nagtatatalon sa excitement at sinasabi niya, huy, masaya ako at excited ako ngayon. Bakit? Dadating ang batilik. Ang taga-batilik ay dadating at puputulan kami. Grabe. Di ba? Wala kang nakitang ganon. Kaya nga, nagiging masaya, full of excitement, full of life ang isang tao because they are expecting something good. Okay? So church, if we want to experience God's goodness sa ating mga buhay, expect God's goodness. Kailangan ine-expect mo ito. Paano po ba itong mangyayari? 3 bagay. And before that, bago po natin ito pag-usapan, tayo muna mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito na muli biniyayaan niyo po kami na makapag-gather at makapag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po. Salamat po sa napakagandang araw na ito. Salamat po sa biyaya ng buhay. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan, sa lahat naming nagawang kasalanan. Patawad po, Ama. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. This morning, Lord, turuan niyo po kami na mag-expect ng goodness mo. At sa pamamagitan po nito, kami po'y makakaranas ng goodness mo every day ng aming mga buhay. Salamat, Lord. I declare your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Even retaliations, hindi namin pinahihintulutan sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama. Walang ibang pangalan na mahayag, mataas, makilala sa kalagitnaan ito and all throughout this service,
kundi ang tanging pangalan nyo lang po, Lord Jesus. Holy Spirit, mangusap po kayo. Turuan niyo po kami. Salamat po, Ama. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Okay. 3 bagay po pag-usapan natin ngayon na may kinalaman po sa pag-expect ng goodness ni God. Number 1, expect God's goodness to yourself. Expect God's goodness to yourself. Again, in Psalm chapter 23 verse 6, let me read it to you once again. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Saan daw dapat tayo nag-e-expect ng goodness ni God? Number 1, sa iyong buhay, sa iyong sarili. Okay? Marami po kasing tao ang binubulag ng kasinungalingan ng mundong itong sinasabing, you are not worthy of God's goodness simply because you are not good. Ano? Akala kasi ng marami na ang goodness ni God ay mai-experience lamang ng mabubuti. Taas po ang kamay dito, nung talagang confident ka na i-claim mo, makiklaim mo, masasabi mong ikaw ay mabuti. Di ba wala? So imagine if the God whom we are serving is the God na nagbe-bless lamang or mabuti lamang sa mabubuti. Asa na kaya yung katabi mo ngayon? Oo nga naman, Pastor. Tingin ko na may mas mabuti ako din sa katabi kong aray. Oo, grabe naman. Alam niyo ba na yung pagkiklaim mo that you are better than the other or than your neighbor? Yun Yun ay, pruweba na we are not that good. Kasi may mga tendencies tayo na gano'n, to compare ourselves, to look at the flaws of other, na ikaw hindi mo nakikita yung flaws mo. So again, walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Kung literal na kabutihan ng pag-uusapan. Kaya nga, ang tao ay hindi na nag-e-expect ng goodness from God. Ano nangyari? Instead of expecting God's goodness sa kanilang mga buhay, they are expecting God's wrath. Ang iniisip ng mga tao, parusa. Makasalanan ang tao, parurusahan ng Diyos. Itong nangyayari ngayon, yung COVID-19, yay parusa ng Diyos dahil tayo'y hindi mabubuti dahil ang tao'y pasama ng pasama. Parusa agad. Alam niyo bang, kung sa iba ito'y parusa, ang COVID-19 po, yung pandemic, para naman sa ilan o sa iba, ay opportunity. Ano? So, hindi God's goodness ay mararanasan ng sino man, whether you are good or not so good. Ano pa? Bakit nagkaroon ng ganong kaisipan ng tao na ang goodness ni God may experience lamang na mabubuti rin? Dahil nung kultura ng kay Santa Claus. Alam niyo yun? Na kapag daw ikaw ay nice, si Santa Claus dadaan sa inyo sa Pasko at bibigyan ka regalo. But if you are naughty, di ka daw bibigyan ng regalo. Di ba? May kantang ganun di ba? You better watch out, you better not. Yain na nga, hindi nyo naman alam yata. Ang alam ng mga kabataan talaga ngayon yung mga hindi na naiintindihan ng lyrics yung mga punching, 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 punching. Yan, ang mga alam ng kabataan. Mga ganun pa. Tanungin mo ko nung sinabi, ewan. Anyway, kanya-kanyang trip yan Walang basagan ng trip, Pastor. O nga. Yan, binabalak na namin mag-asawang mag-try ng TikTok Balak pa lang, pinagpe-pray ko pa, wala akong peace Pag nakita nyo na mga my day namin tingnan ninyo. Titestingin lang namin. Pag hindi talaga maganda ang magiging bunga, alisin ko na kagad. Pag maganda ang magiging bunga, sige.
Mukhang doon kayo na-excite, Okay. Paano mag-e-expect ng goodness ni Lord sa ating mga sarili? Unang-unang nakita ko diyan, we need to break the poverty mentality. Kasi po, hindi ka mag-e-expect ng goodness ni Lord kung yung utak mo ayaw makisama. Gusto mo ang goodness ni Lord? Yes. But do you believe that He can be good to you? No, because I'm poor. Minsan, gusto na ng Diyos na maparanas ka ng goodness niya, ikaw na lamang ang di nakikisama. Gusto ni Lord pakainin ka sa masasarap na kainan, sabi mo ayaw mo dahil mahal. Hello? Di ba? I remember, nung Monday po, lumabas kami ng aking mga life group. At syempre, di lang naman kami basta lumabas, kumain kami, syempre. Okay? Ang una po naming naging destination ay Army Navy sa Lipa. Then, nung kami po ay nahulawan na, alam niyo yung nahulawan, ay nag-yellow cab naman kami. Ay talagang food trip kay Pastor. Oo. Dahil nang merong hindi agad nakarating doon sa Army Navy, nahiya naman ako na kwento na lang ang darat na, hindi pinakain ko rin sa yellow cab. Pastor, bakit kayo doon pa nakain? Kamahal doon. Sa totoo lang, mahal-mahal ng kaunti. Kaunti lang. Hindi naman kamahalan Hindi ho, mahal ho doon. Talaga, paano mo na lamang mahal na? Nakakain ka na? Hindi pa ho. Nakapasok ka na? Hindi pa ho. Paano mo na lamang mahal? Sabi ho nila. Sabi nila. Di ba? Sino po yung noon pa alam mo nang may Army Navy sa Lipa? Alam mo na yung yellow cab o naririnig mo na yan. Di ba? Sinong nakakain na sa Army Navy? Sinong di pa? Sinong kahit anong itanong ko, hindi kayo sasagot? Okay. Ito yung story. May mga life group members po ako na first time daw nila doon. First time nila sa Army Navy, first time nila sa Yellow Cab. Ako na may tuwan-tuwa. Kasi gusto ko talaga yung dumami yung mga first time moments namin na magkakasama kami ng life group. Yung naging part ako nung mga quote-and-quote first time nila. Ang saya-saya ko dun. Ngayon, tinanong ko sila, bakit hindi kayo nakain doon? Nung una, mahal po, sabi nila. Mahal po. Paano nyo nasabing mahal? Kung first time lang kayo ngayon dito. Alam mo namin mahal. Pinasok nyo na before. Hindi po. Bakit di kayo napasok? Baka hindi po namin afford. Yun ang problema. Yun lagi mong iniisip na hindi mo afford. Napasok mo na ba? Natingnan mo na ba? Nagulat ngayon sila. Bakit? Nakita nila na ang presyo, kapresyuhan din lang naman ng Jollibee at McDo. Minsan nga mas mahal pa nagagastos nyo sa Jollibee at McDo. Hello? Pastor, nagpo-promote po ba kayo ng Army Navy at Yellow Cab? Hindi. Hindi ako nagpo-promote. Ang akin lamang ipinupunto rito, wag mong sabihin hindi mo kaya kasi kaya mo naman. Bakit nga ba ganyan, Pastor? Ito po yung tinatawag na poverty mentality. Ito po yung tinatawag na kung saan meron namang kaya kang gawin, meron kang kayang i-afford, pero dahil ang iisip mo'y mahirap ka, ang iisip mo'y kulang ka, kaya ayaw mo. The Lord wants you to experience His goodness. Ang problema ikaw, merong poverty mentality. So we need to break it. Kailangan nating alisin yan. Kailangan mong maunawaan na kung hindi ka man mayamang-mayaman ngayon, ikaw ay sa payaman. Ano sabi ko? Ikaw ay sa payaman. Sinong naniniwalang ikaw ay sa payaman? No. Alam nyo, ito po ay hindi masakyan ng iba.
pag meron daw mga ganitong pag-gatherings, merong mga nagtuturo patungkol sa ikaw ay ibe-bless ni Lord, ikaw ay yayaman, at nag-e-amen ng mga tao at nagpapalakpakan, yung iba asiwang-asiwa dito. At minsan pa nga ang isip nila, yan na nga baga, napag-uto na naman ng pastor. Yan, palakpakan na eh. Paano ka gayayaman dyan sa palakpak? Sino kang yumaman sa palakpak? Sino kang yumaman dyan sa amen-amen na yan? Ay marami na. Marami na. At marami rin akong kilala na sa kakukontra at hindi naniniwala, sila yung hanggang ngayon hindi pa mayama. Ano? Di sila sanay. Bakit? Because they are not expecting God's goodness. Bakit ba tayo confident claiming that the Lord will bless us, that it is God's will to prosper us? Kasi it is written. It is already declared in the Bible. It is already declared ni Lord in the Bible. Jesus came na mahirap. Di ba? It is written. Na si Jesus ay naparitong dukha upang lahat ng maniwala at sa kanya'y manampalataya ay yumaman. Hello? Alam niyo po ba na lahat ng kilos ni Jesus nung siya'y narito sa lupa ay may purpose? Everybody say, lahat ng kilos ni Jesus, nung siya ay nasa lupa, ay may purpose. Diba? Bibigyan ko kayo ng ilang example, di ko na babanggitin isa-isa. Yung iba na lang. Ano yan? Hinayaan po ni Jesus na siya ay magkaroon ng mga latay. Di ba bago siya ipako sa cross, nilatigo muna siya? Actually, hindi siya yung latigo na nakikita natin, na usual latigo eh. Ang latigo pong ginamit that time ay yung may mga hook sa dulo. Kaya kapag inihaplit na ganon, ay hindi lang po latay, kundi talagang kayod. Okay? And according po, sa Bible, ang ibinigay po sa kanya ay 39 lashes. Ano? 39. Na nung pinag-aralan po ngayon sa panahon natin, ang meron daw pong 39 major diseases na pumapatay ng tao. So nakita nyo? Ano? Ultimong yung bilang ng latay sa katawan ni Jesus, may purpose. Bakit? Sabi po sa Bible, sa pamamagitan po ng latay ni Kristo, tayo ay tumanggap ng kagalingan sa lahat ng sakit karamdaman. So hinayaan pala ni Jesus na siya'y magkalatay. Kasi yun ang kabayaran sa lahat ng sakit karamdaman. Di ba pwede namang, ano bang intensyon? Bakit si Jesus mamamatay sa cross? Para bayaran ng kasalanan. Di ba pwedeng patay agad? Di ba pwedeng patay naman agad, pastor? O, yan. May kasalanan yan kahit wala. Pako nang mamatay na. Tapos. Pero ba't may mga ganun pa? Bakit nagdusa pa? Ba't naglakad pa nadala yung cross? Ano yun? Lahat yun may purpose. Di ko na isa-set, di naman yun ang topic natin. Lahat may purpose. At isa na doon, yung si Jesus ay naparitong dukha upang lahat ng tatanggap at mananampalataya sa kanya yumaman. Nakita nyo na ngayon, bakit ganito tayo ka-confident claiming that the Lord will bless us? Kasi it is God's will for you to live an abundant life. Jesus came to give us life and have it abundantly. Everybody say, abundant. Abundant. Diba? Yung ibang mga Kristiyano na sobrahan na abundant na abundat. Bundat na. Ano, halata mong masagana. Masaganang kumain. Okay? So dahil may pangako ang Diyos na ikaw ay gusto ng Diyos na ikay sumagana, alisin mo yan sa kaisipan mo na ikay mahirap. Ako ay ipinanganak na mahirap. Ako'y mamamatay ng mahirap. Ba naman? Yan ang lingwahe, yan ang linyahan ng aming kasama sa farm yung farm boy namin. Pasensya na po kayo, boss. Ako po ay walang pinag-aralan. Pasensya na po. Pagka siya'y nagkakamali kayo ng paliwanag niya. Kadali naman mag-sorry Sorry, boss. Mali po ako. Next time, babawi. Boss, sorry.
Boss, pasensya na kayo kasi wala po akong pinag-aralan. Ako po'y pinanganak na mahirap. Ako po'y mamamatay ng mahirap. Sabi nung isa naming partner, pag gayaan ka ng gayaan mo ka nga, abutin ka na nga ng kamatayang mahirap ka pa. Chill. Huwag nga gayaan. Dito, pinaliwanag ko ho sa kanya. Yung ikaw ay pinanganak na mahirap, di mo kasalanan yon. Pero yung ikay mamamatay na mahirap pa rin, aba, kasalanan mo yon. Ba't hinayaan mong mamatay ka ng mahirap pa rin? Okay? Alisin mo yan. Ako po'y walang pinag-aralan. Napakarami na nang nasa listahan ng mga kilala natin. Sa totoo lang walang pinag-aralan, pero silang mayayaman. Sabi naman nung isang estudyante, kaya nga yun nasabi ko sa inay, wag na akong pilitin laging mag-aral. Kahirap din naman nung walang pinag-aralan. Alam nyo hindi naman tapos yung story Yung mga walang pinag-aralan noon na nagsiyaman ngayon, nag-aral ngayon. Ay, di gayon din ho kami. Saka na lang ho ako mag-aaral. Bahala ka na. Sinong life group leader mo? Yung life group leader agad din, tinanong. Ano pa? Paano mo pa masasabing ang isang tao ay may poverty mentality? Humanda kayo rito at baka hindi kayo aware. Okay? Isa pang palatandaan na ang tao ay may poverty mentality kapag laging gustong makalibre. Tayo sa SNR, wow! Wala na siyang poverty mentality. Sa SNR nagyayaya. Anong bibilhin mo? Wala. Maraming pre-taste doon. Bago tayo makaisang oras doon, busog na tayo. Kaya pala gusto sa SNR, akala nung kasama ay sosyalin na at natanggal na ang poverty mentality. Ang target pala ay pre-taste. Alam mo, mag-ingat ka sa mga freebies. Bakit? Wala pong nagtayo ng negosyo, everybody say, business, na libre. Kasi kung yan ay hindi business, dapat ang tawag diyan ay kawang gawa. Pero bakit business pero libre? Magtataka ka, mag-iingat ka. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, wag laging libre ang hanap. Sa hirap naman ang gaya. Meron akong kwentong alam di yan Meron ako. Yeah. Meron nung isang negosyante na nag-isip ng magandang negosyo sa sitwasyong ito. Ano po ang negosyong naisip niya sa tingin ninyo? Libreng bakuna. Ay pila ang mga tao nung ini-announce. Libreng bakuna! Bah, ayos yun Ano mga Pilipino? Libre yun, libre! Ba natin gay! Pila nagpabakuna lahat. Sinautoy at sinainaing. Gay, dali niyo. Bakuna, libre. Dalwahin mo na at libre naman. Pag may bayad, pwede ka kalahati. Bakuna, kalahati. Wala kang basag. Ano yan, balot? Mga taga San Jose na, ang hanap ay basag. Ay naman Sawa na nga, sagana na sa itlog, basag pa rin ang hanap Ay. Gay, banatay, libre. Sabay sinabi ngayon nung negosyante, announcement! Nagkamali kami ng turok. Virus pa lang ang tinurok sa inyo. Hindi pa bakuna. Hala, hindi ako magpapositive. Kaya nga may bakuna kami din talagang dala. 10,000 isang turok. Ay di pilahan yung mga kuripot. Ay, sige na, bahala na. Kaysa naman mamatay, guys. Bayad ng 10,000. Ano lesson? Huwag uto-uto. Hindi. Ang lesson,
huwag laging libre ang hanap. Nagkakaso ho yung nagnegosyong yon dahil sa kanyang ginawa. Pero dahil malaki ho ang kinita niya sa kanyang bakuna scam, ay wala ho akong tinutukoy dito ha, wala akong tinutukoy na any entities dito ha, sa kaya kung meron mang nagkataon na medyo katulad, ay wala ho akong pananagot at di ko yan sinasadya. Okay? Parang kardo lang ano? Probinsyano Okay. Nakapag-bail at nakalaya, nag-isip uli ng negosyo. Ang naisip niya negosyo ay wala nang kinalaman sa nauna niya negosyo para walang kaso. At friendly dapat ang kanyang negosyong gagawin. Anong ginawa niya? Nag-put up siya ng zoo. Ano yung pinut up, Pastor? Zoo. Ano meron sa zoo? Z-O-O. Zoo. Hayop. At naglagay po siya ng price. 500 per head. Walang pumapasok. Mahal naman yan. Sa internet na lang ako manunood. Binaba niya ang presyo. Ginawa niya 300 na lang. Ay, 300 na lang. 300. Wala. Ginawa niya na lang 100. Lugi pa sa pakain sa buhaya. 100 na lang. Pasok. Ayaw talaga ng mga tao. Hanggang nilagay niya na lang sa gate, libre. Ayan na naman tayo. Pasukan ng mga tao, talagang papicturan sa buhaya, papicturan sa sawa, papicturan. Talaga namang ang My Day parang PowerPoint presentation. May kilala kayong ganong friend? May friend kayong ganon? Ang My Day parang PowerPoint presentation. Talaga namang. Ayan. Sabi ko sa inyo pag may tumunog, talagang sasayawan ko kayo, mauumay kayo ngayon sa akin. Kaya lagi niyong isa-silent yung inyong mga phone. Wala na. Dahil yun habang natagalit, palala ang sayaw ko. Okay. Tuloy tayo. Di nagpasukan na kapag kakadamay punong-puno ang kanyang so. Ngayon, itong negosyanteng ito, inilak ang gate. Inilak ang gate ha, inilak ang gate. Pinakapalaan ng mga leon. Pinakawalaan ng mga buhaya. Ay, kagulo mga tao, lalabas na kami. At sabay lagay sa gate, exit fee, 1,000 pesos each. Bayad muna. Aray na, 1,000, 2,000 na bilisan mo. Kita na namang maliwanag tong negosyante ito. Kagaling talaga. Ano ang lesson? Huwag laging libre ang hanap. Na-order sa Lazada, ano gang pre dyan? Ano gang yung gusto talaga bibili ka o naghahanap ng libre? Yan ay poverty mentality. Tayo kumain, lilibre mo ka ka. Bahala ka na sa buhay mo. Wala nang gustong magsama sa iyo, wala nang magyakag sa iyo. Bakit? Lagi si libre. Ano kang pangalan niya? Si libre. Pag kayo pumapasok sa restaurant, wag laging ang tingin sa menu ay sa kanan. Yung iba what's your order, sir? Sa kanan nakatingin. Paano ka makaka-order? Hindi mo alam kung ano mga pagkain doon. Sa presyo ka nakatingin. Alaga mura. Kaya kung ano-anong nakakain ninyo minsan lagi hanap nyo yung mura. Hello? Alisin na yung poverty mentality. Alam mo bang si Lord, excited na paranasin ka ng goodness niya? Excited siya. Minsan nga lang ay nahahadlangan ng poverty mentality niyan. So alisin mo. Uulitin ko. Ang Diyos, si Jesus, ay naparitong dukha upang lahat ng maniniwala, tatanggap, mananampalataya sa Kanya ay yumaman. Amen? Maaring hindi ka pa kayamanan ngayon, pero ito ang destiny mo. Payaman ka. Ano sabi ko? Payaman ka. Pastor, mayaman na ako ngayon. Payaman pa. Sabi ko, payaman pa. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, mayaman ako.
Diyan sa kabila, sabihin mo, mayaman ako. Parang ibang pakinig ko, mayabang ako. Okay. Huwag yun, hindi mayabang. Okay? Ano pa? Aside from breaking the poverty mentality, kailangang maniwala ka sa goodness ni Lord sa buhay mo. Sabi nga ni David, surely God's goodness will follow me. Confident ka dapat, kagaya ni David. Maniwala ka sa goodness ni Lord sa buhay mo. Pastor, ako po'y naniniwala. Paano ko po yan mai-apply? Pumasok ko sa mga mamahaling restaurant. Pagpasok mo doon, syempre, tatanungin ka doon kung anong o-orderin mo. Di syempre, sabihin mo muna let me think of it. Kaya niya yan? Let me think of it first. Where's your menu? Sino nga ba chef dito? Nuksa mo. Si chef. Narinig ko na siya. Kailan? Ngayon lang. Sa'yo. Ganon, tingnan mo. Meron pala kayo nito. Meron pala kayo nito. Paano mo nasabi? Nakasulat. Ayan. Pwede bang bigyan mo muna ako ng cold water? With ice. 3 butil lang. Pagka nakatapos ka ng magtingin ng menu, talagang di mo kaya, talagang naliliyo ka na, huwag ka papahalata ha. Kaya nga humingi kang tubig, maliyo ka makakainom ka. Okay? Itong gagawin mo. Pag hindi mo talaga kaya presyo, ito ang sasabihin mo. Sir, may I have your order na po? Meron na po ba? Ito ang sabihin mo ha. Actually, nagbagong isip ko. Babalik na lang ako. Pasensya ka na. No. Labas! Takbo mabilis! Pastor, ano ka naman ho yun? Para naman ho kami ng trip lang doon Tingnan mo kung afford mo. Hindi mo naman malalaman wala na. Tanungin mo ang guard, magkano ang mura? Hindi naman yung sasagot sa iyo Malalaman mo lang pag nakapasok ka na. Ay di pag di kaya good to be true, kaysa naman maghugas ka ng pinagkainan daw. O di sabihin mo na lang, babalik ako. Kailan? Hindi ko alam. Pag-afford mo na. Ewan ko, ako kasi meron akong ganung prinsipyo, na kapag may nakita ako at di ko afford, di babalikan ko, at pag ako mag-iipon ako, talagang gagawin ko ng paraan ako yung makagawa, makakain, makabili doon. Luho, pastor? No! Yung experience. Yung maiidagdag nun sa confidence mo na, hey, aba naman, hindi naman sa pagmamayabang, pero hindi ako kayaman at payaman pa lamang, pero sa biyaya ng Diyos ako may nakakakain sa gayaan. Kakaroon ka ng respeto sa sarili mo. Hindi yung, ako'y dukha, ako'y hampas lupa. Believe God's goodness in your life. Naalala ko yung kwento ng isang kapatiran. Naiwan ng wallet, ay lumuwas. Di sakay na sa bus. Di nagtitikit na ngayon yung konduktor. Sa baba. Ikaw? Yung kapatiran na. Wala kang pambayad. Di nag-pray, Lord. Bago lang yung kapatiran, balutan niyo po ko ng inyong banal na dugo. Naririnig niya gayon ng prayer daw sa church, binabalutan ng banal na dugo. Balutan niyo po ko ng inyong banal na dugo, para di po ako makita ng konduktor na ito. Ay sala! Nagtitiket. Ikaw, nung dadaan na doon sa kapatiran, Brad, dahan-dahan naman. Alam mo naman nagtitikit Ikaw, nalampasan. Sabi daw ng kapatiran, Hallelujah! Tunay kang Diyos! Hindi
Nakita ng konduktor, okay, na-cover ng iyong blood. Ay, sala eh. Tatawa na naman daw eh, ang mga napagkwentuhan noon. Nung kapatiran niya. Yun ang true to life yun. Hindi taga San Jose ha. At ang mga taga San Jose, hindi gayaw. True to life yun. Bakit siya ganon? He is expecting God's goodness in his life. Bagamat sala, di mo naman masisisit baguhan laang. Akala niya gayon eh, pero at least nananampalataya. Yung iba eh, hindi ko alam. Siguro buo-buo na ang pawis. Siya, nanampalataya siya at niligtas siya ni Lord. Kahit sala-sala. Confident. Everybody say, God is good to me. Yesterday, today, and tomorrow. Minsan pa, sabihin nating lahat, God is good to me. Yesterday, today, and tomorrow. Alam mo, kagaya niya ni si David. Sabi ni David, Hari Saul, ako na ang bababag sa higanting niya. Bababag, Batanggenyo version. Sabi ni Haring Saul, Utoy! Ano kang gatas mo? Bakit po? Ay, may gatas ka pa sa labi. Ikaw ang lalaban di yan. Husay. Ano sabi ni David? Ako po ay nag-aalaga ng tupa ng aking ama. At hindi na ho ako na mumutaktak ng aking mga kuya. Minsan-minsan o madalas, umaatake ho daw pag hindi leon ay uso at gustong kainin ng aking mga alaga. Kaya ho, ang ginagawa ko, pag tangay-tangay na ho ng leon o noong uso ang aking tupa, inaagaw ko ho sa kanilang bunganga. Oo. Ni-imagine ko si Queen niya, gayong kalakay, 4 years old. Inaagaw ang nung tupa sa bibig ng leon. Siguro naman hindi 4 years old si David, no. Tunay naman, napakabata pa. Pero bata pa daw. Sabi sa Bible, bata pa. At kapag hindi niya iyon ibinigay, ay dinadaluhong ko. Sabi sa Bible, dinadaluhong. Ano ba yung dinadaluhong? Binabanatan pala. At pinapatay. Oo. Hindi tayo makarelate. At wala namang galang leon at galang uso diyan. Ano. Sabi, pag kahit mga kalalakihan niya, ipis lang, dambahan. Ipis. May life group akong kilala, wag mong bibigyan ng ipis. Gagalit sa iyo, yun. Yun namang isa kong life group, di na kailangan ng leon. Aso lang. Oh. Yung isa kong life group, ang kinakatakutan noon, girlfriend. Matindi pa raw sa leon. Siya nga, pastor, sino yung pastor? Sino yung? Sabi ng girlfriend. Hindi ko nasasabihin, takot nga sa iyo eh. Sabi ni David, kung ako po ay iniligtas ng Diyos sa leon at osong yon, ililigtas din ako ng Diyos sa kamay ng Pilisteyong yan na humahamak sa aking Diyos. Ano ibig sabihin nun? Iniligtas ako ni Lord kahapon. Ililigtas din ako ni Lord ngayon. Ililigtas din ako ni Lord bukas. Ang Diyos ay mabuti sa akin kahapon. Mabuti rin siya sa akin ngayon. Mabuti rin siya bukas. Amen? Ano ba mga nananakot sa inyo ngayon, church? Wala namang mga uso at saka leon dyan sa paligid yan nananakot sa inyo. Bills? Batilik? O, di sabihin mo, ako'y niligtas ng Diyos sa Batilik nung last month. Ililigtas din ako ni Lord sa Batilik ngayon. At ililigtas din ako ni Lord next month. Nakakatawa lang yan, oh. Pero yun ay dinideklara. Believe God's goodness. Sabi ko sa inyo, samsamin na mga cellphone na yan. Ipagbili at lahat ng pinagbili ibigay sa mahihirap. Sino yung mahihirap na pagbibigyan? Yung may-ari rin ng cellphone, mahihirap kausap. Sinabi ng isa, Elaine. Okay. Ganyan ang gawin mo. Believe. Ano pa? Paano ko mag-expect ng goodness to yourself? Appreciate God's goodness to you. Alam mo ba,
Minsan, ang Diyos napakabuti na sa'yo, di mo pa makita. Di mo pa makita. Bakit? Ang tinitingnan mo ay yung goodness ni Lord sa iba. Inggit. O kaya naman ang hinahanap mong pilit kung ano yung wala, pag sa hirap maghanap ng wala. Di ka nga, pastor, kaya hinahanap ay wala. Nawawala, hinahanap. Pero yung wala, napakahirap maghanap ng wala. Ang hinahanap mo? Yung aking sombrero na, yung Jordan yun, Jordan. Meron kang gayon? Meron nga akong gayon. Ay, mahirap maghanap ng wala. Hindi mo mapapansin na yung goodness ni Lord, meron ka na pala. Pinararanas na niya sa'yo, hindi mo lamang makita dahil di ka marunong mag-appreciate. Makita mo ang goodness ni Lord sa'yo. Paano? Count your blessings. Everybody say, count my blessings. Oh. Ang bilangin mo ay yung blessings mo, wag yung problema mo. Magbilang ka ng problema mo, problema ka. Ang bilangin mo at ang alalahanin mo yung mga kung anong meron kang mabubuting bagay ay mai-encourage ka. Anong ginawa ni David? Psalm chapter 23, beginning verse 1 to 5. Di ba? Anong sabi niya diyan? The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Verse 3. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Kailan isinulat ni David yung Psalm 23? Kailan? Noong ang dami-dami niyang problema sa buhay. Ang anak niya si Absalom, nagre-rebuild sa kanya. Ang daming conflict sa kahariang kanyang minamanage. Dami niyang problema. Pero anong ginawa niya? Binilang ba niya ang problema niya, church? No. Ang binilang niya yung goodness ni Lord. Sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Ang tiningnan niya, hindi ako pinagkukulang ng Diyos. He makes me lie down in green pastures. Inilalapit pa niya ako sa provision. Hindi na nga niya ako pinagkukulang, nilalapit pa niya ako sa blessing. He refreshes my soul. Ako binibigyan niya ng peace. He guides me along the right paths. Ako'y ginaguide ni Lord. Iniingatan ako. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Dahil ako'y sinasamahan niya, di ba? Ibine-bless niya ako. My cup overflows. At ano pa? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Anong tawag doon? Uncommon favor. Ipinapakita ni Lord na ikaw ay blessed sa harapan ng mga galit sa'yo. Ang tawag doon? Uncommon favor. Ano sabi ni David? Hindi ako magpo-focus sa kung anong wala ngayon. Ang ang pagpopokusan ko ay kung ano yung ipinararanas at binibigay ng Diyos sa akin ngayon. Count your blessings. Be grateful and thank God for what you have. Punong-puno po ng appreciation si David. Bagay na minsan ay kulang sa atin. Hello? Everybody say, biyaya na mag-appreciate. Kasi minsan nga kulang tayo dyan. Ano ang napansin ni David? Ang napansin ni David, yung goodness ni Lord sa buhay niya. No wonder yun ang nakikita niya, no wonder yun ang inaasahan niyang laging hahabol sa kanya. Diba? Verse 6, surely your goodness and love will follow me. Okay? Madami kasi napapansin yung mga pangit na bagay sa buhay niya eh. At dahil yun ang laging pinapansin, yun ang laging nakikita. Yun ang laging inaasahan. So let's start to appreciate the goodness of God. Yun ang tingnan mo, church. Yun ang abangan mo. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ang inaabangan ko ay yung goodness ni Lord. Okay? Maging aware po tayo sa goodness niya and you'll see. Kung dati puro nega lang ang napapansin mo, kung aware ka na that God is good in your life, may magagandang nangyayari. Magugulat ka na lang na hinahabol ka ng goodness ni Lord. Amen? Sige nga, palakpakan natin si Jesus. Ano sabi nyo sa kanta?
Your goodness is running after. It's running after me. Diba? Okay. Anong keyword? Awareness. Maging aware ka na mabuti ang Diyos sa'yo. Tanggapin mo. Paniwalaan mo. Kasi itong totoo. Kahit di mo mapaniwalaan, kahit di mo matanggap, yun ang totoo. Ang Diyos ay mabuti sa atin, sa'yo. Pwede ko ba marinig ang the best na palakpak once again? Ng mga nagsasabing, ang Diyos ay mabuti sa akin. Parang gusto ko na putulin eh. One pa lang yun eh. Tutuloy? Hindi, kahit tatanong ko, tutuloy? Okay. Sabi nyo yan ha. Number 2, expect God's goodness to others. Kanina, pinag-usapan natin, mag-expect ka ng goodness sa sarili mo. Ngayon naman, mag-expect ka rin ng goodness ni Lord sa iba. Maraming tao marunong namang mag-expect ng goodness sa sarili niya sa buhay niya. Kaya lang hindi marunong makakita ng goodness sa iba. Alam mo ba that man by nature is good? Hindi po, pastor. Man by nature is bad. Meron po tayong bad nature. Meron po tayong animal instinct. Ikaw na laang. Galing po kasi tayo sa mga ancestors natin na hindi naman talaga civilized. Sila po yung mga hayop pa lamang noon, tas naging tao. Sinong naniniwala doon? Diba? Sino dito ang papayag na ang kalululuhan mo yung unggoy? Tingnan mo nga ang katabi mo kung ang lolo niya ni mukhang unggoy ang lolo niya sa tingin mo. Sa gagandang iyan at sa gagwapong iyan. Oh, ba't kayo paniwala? May mga taong paniwala sa gayon. Ang ninuno daw nila yung unggoy. Eh di ikaw na lang. Ang ninuno ko si Adan at si Eva. Nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Hindi daw. Yun daw yan, galing daw sa unggoy. Kaya nga ngayon, pag matakaw daw sa saging, matataas pa yung genes ng ancestors. Grabe naman. Man by nature is good. Okay? Meron akong kwento, Meron pong isang mayamang lalaki na napaibig kumain ng pizza. Kaya dumaan siya sa isang pizza store para mag-dine-in ng pizza. Habang nakikipag-usap sa kanyang mga clients, etc. And on his way, papunta doon sa ordera, may nakabangga siyang isang matandang lalaki. At sabi ng matandang lalaki, "Oops!" Sabi naman ng mayaman, "Palibasa yung mga walang pinag-aralan. Oops lang ang sinabi, hindi man lang nag-sorry." Isang yung pinakamahal. Gano'ng kalaki? Pinakamalaki. Kailangan kakain, sir, pakilamaw. Basta yung pinakamahal. Hintayin ko, ha? Bilisan nyo. Ang bayad. Sukli po, iyo na. Yabang yan, Pastor kayo, gayon, hindi. Upo na. Pagka busy siya Pag tunghay niyang gayon, yung matanda lalaki, katapat niya, nasa kasama niya sa table. Sabi nung businessman, lakas talaga mang asar nito. Sige, asaran tayo. Oh. Dumating na yung pizza. Nauna pang dumampot yung matanda. Tapos kinain. Sarap! Sabi ng businessman. Talaga naman. Sige, yan ang gusto mo. Sige, salo tayo. Sige. Kain. Naubos na nila yung pizza. Maya-maya dumating pa yung isang pizza. Sabi nung matandang lalaki, "Baka naman pwede mong i-share sa akin yung pizza niya." Sabi nung mayaman, "Ha? Bakit naman mag-share pa ako diyan? Kanino gayong kanina? Yung unang pizza, kanino gayon?" Sabi ng matanda, "Sa akin." "Sa iyo gayon?"
Oo. Ba't di mo sinasabing iyo pala? Kain-kain ka na eh. Kain-kain ka na eh. Ay, ba't di mo ako pinagilan eh? Iyo pala yun. Di naman, bakit? Okay lang naman mag-share. Nahimasmasan ho yung mayabang at mayamang lalaki at ang sabi, gayong ga, pasensya ka na saan ha? O siya, di ibig sabihin ari akin. Oo. O share ulit kayo. Nagbait naman. Ano lesson? Masarap ang pizza. Hindi ho. Ang lesson na ito. Ang impression kagad niya dun sa matanda, bad, walang modo. Pero alam mo yun, pwede naman siyang bawian at sawayin at sabihin, sino kaya ang masama at walang pinag-aralan sa atin ngayon? Dalin-dali ka dyan sa pizzang yan, iiyo gaya, akin yan. Paano nyo po, pastor, na lamang doon sa matanda yung pizza? Sino kang unang umorder? Di kayo nakabanggaan na nga niya sa orderan, ibig sabihin pabalik na sa table yung matanda, una siya umorder. So yung unang dadating na pizza ay kanya. Kaya sa makatuwid, yung mayaman lalaki ang nakikain. Ang lesson doon, huwag kang laging titingin sa itsura. Always expect God's goodness to others. By nature yan ay mabubuti. Ang tao by nature ay mabuti. Paano ko nasabi? We are created according to the image and likeness of the Lord. Di ba? Ano sabi ni Lord in the creation? Lilikha tayo ng kagaya natin. Lilikha tayo ng tao na ayon sa ating wangis. Bakit, pastor, atin? Bakit plural? Kasi po, that time, ang nag-uusap is the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya kahit i-check nyo in your Bible, we will create. Laging we. Bakit we? Kasi it is the Trinity talking to one another. Okay. Sabi po sa Awit, chapter 145, verse 13b, nariyan? Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Klaro, no? So kahit yung mga akala mo mukhang hindi mabuting tao, yan ay mabuti talaga by nature. Na pupulyot na lahat, na i-impluensyahan ng makasalaan ng mundo. But not necessary masama na talaga by since birth. No, mabuti yan. Question, ang ahas po ba ay mabuti? Kasi sabi sa verse, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Ang ahas po ba ay mabuti, pastor? Yes, mabuti siya. Bakit? Marunong siyang magligtas ng sarili. Kaya lang naman nanunuklaw yan nililigtas ng sarili. Ano kabutihan doon, pastor? Meron kasi tao, hindi marunong magligtas ng sarili. Pinapahamak pa nga Alam mo yun? Obvious na sinasaktan siya, tinatanggap pa. Obvious nang ayaw sa kanya, pinipilit pa ang sarili. Anong tawag doon? Sinasaktan ng sarili, hindi marunong mag-ingat ng sarili. Mabuti pa ang ahas. Genesis chapter 1 verse 31, and God saw all that He had made, and behold, it was very good. See? After daw ni Lord likhain ang lahat-lahat, tiningnan daw ni Lord at nung nakita niya, ano sabi niya? Mabuti. So lahat ay mabuti. So ano pa? For us to expect God's goodness to others, wag laging tamang hinala sa kapwa. Laging tamang hinala. Naku, manluluko yan. Ha? Kilala. Kita mo yan? Naku, huwag kang magdidikit diyan. Sino gayon? Ay, wag. Ay, mga itsurang iyan. Ganun pagkakatiwalaan mo. Meron hong isang born-again Christian on fire at life group leader at talagang kine-claim niyang siya'y in love kay Lord. Matindi, no? Na pumunta sa isang park upang maghanap ng masishare ng word. Pagdating niya sa park, walang katao-tao maliban sa isang lalaking tad-tad ng tato. Full sleeve, pati mata meron. Isang pink at isang purple. At ang buhok, parang baby shark. Yan, parang ganyan.
Pag ganun, wow. At naka-headset ng malaki. At malayo pa lang ay pakinig mo ang tugtugan niya. Sabi nung Kristiyano, tago na lang natin sa pangalang Ken Arjon. Sabi ni Ken Arjon, oo, parang wala nang kapag-pag-asa mabur na ginitsura nga ray. Eh sabi ni Lord, sharean mo. Lord, wala kapag-pag-asa ray, maghahanap na ako ng iba. Tabihan mo. Tabi na lang, Lord, tabi na lang. Tinabihan. Pagkaupo ni Ken Arjon, biglang inalis nung tad-tad ng tato ang kanyang headset. Kinuha ang cellphone, sabay-sabay. Bro, kilala mo na si Jesus? Ha? Tanong ko bro kung kilala mo na si Jesus. Pasensya ka na kung masyado kong FC ha, pero if ever, after ng kwentuhang ito, gusto ko sanang malaman ng availability mo sa Sunday, i-invite kita sa church namin. Born again pala. Mas on fire pa. Kay Ken Arjon. Kakahiya. Nahusgahan na. Mas on fire pa pala. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, huwag mabilis manghusga. At tumahimik ang JA1 San Jose. Sabi po sa Philippians chapter 3 verse 1. Philippians chapter 3 verse 1. Sabi ni Paul sa kanyang mga sinusulatan sa Church of Philippi, I thank God every time I remember you. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? This is my prayer. Na lagi nating makita ang goodness ni Lord sa ibang tao. Na whenever you see them, hindi kung ano-anong kapintasan, mga flaws nila at negative things ang naiisip mo at nasasabi mo, kundi you will say, like Paul did, I thank God every time I remember you. I thank God every time I see you. Ano ang pinagpapasalamat mo di? Ilang-lango na nga sa bisyo yan, lubog ang buhay, wala ka pag-apag-asa na ata. I thank God kasi buhay pa siya. Buhay pa, may pag-asa pa. And lagi pa rin akong merong pagkakataon to share God's goodness in His life. Come on. Ibahin na natin yan. Ibahin na natin. Tama na ang panghusga. Jesus came not to judge this world, but to save this world. So be like Jesus. Ano ba ang pagiging Kristiyano? Ito po ay yung lifelong journey upang mas makamukha pa natin si Kristo. So be like Jesus. Jesus came not to judge this world, but to save this world. Be like Jesus. Meron po ako napanood na movie, hindi ko makalimutan. Ang title po nito ay Hacksaw Ridge. Sino nakapanood nun? Hacksaw Ridge. Ito po ay kwento ng isang sundalo na because of his faith to the Lord, ay ayaw gumamit ng baril. Sundalo. Ay ipinadala sa gera. Ang sabi niya, hindi ako mamamaril. Ako medics, manggagamot na lang ako. Barilan ang dala medicine box. Paano makikipaglaban no? Ayaw nga niya pumatay Thou shall not kill. Yun ang sabi niya. Sundalo pero thou shall not kill. At dahil sa kanyang prinsipyong yun, lagi siyang binubuli at sinasabi ng mga kasama niya, duwag, nako, hindi ka sundalo, wala ka chicken, bak, 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 bak. Wala, duwag yan, wala kakuita-kuita, hindi yan sundalo. Lagi siyang binubuli. Dumating na po ang pagkakataong naggerahan na at nagbarilan na ang kalabay mga Hapon. Diba? Hoy, talagang patay, barilan na yan. At ito po ang ginawa ng sundalong ito. Hindi nga siya nakikipagbarilan Ginagawa niya, nililigtas niya lahat ng may sugat. Lahat ng mga sugatan, kahit yung papatay na, inililigtas niya.
Kahit yung mga nambubuli sa kanya, iniligtas niya. At pagkatapos ng pangyayaring iyon, sabi ng mga iniligtas niya, tunay ka sundalo. Minamasama siya nung una dahil sa kanyang paniniwala. Pero pinupuri siya ngayon at hanggang ngayon, pinag-uusapan pa. True to life yan eh. Yang Hacksaw Ridge na movie. Kung di nyo pa napapanood, eh di, huwag kayo manda-download ha. Yun masama. Pastor, may kopya ka niyan. Si John. wala kopya si John. Anong punto ko doon? Di ba? Parang minaliit. At the end of the day, yung palang tutulong. Hello? Kaya, mag-expect ka rin ng goodness ni Lord sa iba. Huwag laging nega. Huwag laging tamang hinala. Amen? Lastly, number 3, and I will end up with this. Expect God's goodness in your situation. Marami kasi naniniwala that the Lord is good sa kanila. Marami rin naniniwala that the Lord is good to other people. Pero hindi minsan makapanampalataya na even in their situation, si Lord ay mananatiling mabuti. SKL, share ko lang. Bago po ako umalis ng bahay, ako'y tinuturuan ni Lord. Ang akin pong eldest daughter, si Queen, ay nag-poop na 4 times just this morning lang. Dumumi na po siya 4 na beses na. Masakitan siya. At actually, bago po kami makadiretso rito, dumaan muna po kami sa hospital para lang po magpa-check uli ng dumi. Kasi nga, baka may problema na naman. But I'm hoping na wala. At the same time, may mga alaga kaming manok. Yun yung mga manok namin sa farm eh. Nagkakang mamatay, may sakit, di ko alam kung bakit. At sinasabi ko kay Lord habang ako'y nagpe-prepare papunta rito sa church, Lord, I will teach about your goodness. I will teach about your goodness. I will encourage the church to expect your goodness. Lord, I'm expecting your goodness in my situation. Hindi ko alam kung ano naging result na nung dialysis, pero I'm expecting God's goodness. Ano ang sitwasyon mo ngayon? Hindi ko alam. Maybe your situation is hindering you to expect God's goodness. But let me tell you this wonderful news. The Lord will remain good kahit pa ang sitwasyon mo ay hindi. Dahil ang goodness ni Lord ay hindi nakabase sa nararanasan mo. Ang goodness ni Lord ay nakabase sa kung sino siya at siya'y Diyos na mabuti. Awit chapter 145 verse 17, matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Dahil sa lahat daw ng kanyang ginagawa, ang kalakip nun ay yung goodness niya. Yung awa niya, yung mercy niya, yung kindness niya. The Lord is good. Trust Him in your situation. Awit 145, verse 14 to 16. Basahin natin isa-isang mabilis lang. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Come on. May mangyayari rito as we read this verse. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. At sa pagkalugmok, sa panghihina ay kanyang hahanguin. Verse 15. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. And verse 16. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Alam ng psalmist na kung sino ang pinakadapat niyang pagkatiwalaan ng kanyang sitwasyon. It is the Lord. It is the Lord who provides. It is the Lord who comforts.
He is the Lord who helps. So expect God's goodness kahit sa sitwasyon mo. Okay? Even though it seems na parang ang gulo-gulo na, ang hirap-hirap na, manatili kang nananampalataya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nangako that He will never stop doing good to us. The Lord promised na hindi siya titigil ng paggawa ng mabuti sa atin. Jeremiah 32:40. Again, in Jeremiah chapter 32 verse 40, the Lord declares, I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good to them. Wow. And I will inspire them to fear me so that they will never turn away from me. Pero gusto kong i-highlight dito yung covenant. Sabi ni Lord, everlasting covenant. Walang hangganang kasunduan. At ano yung pinagkakasundo sa atin ni Lord? Hindi ako titigil sa paggawa ng mabuti sa'yo. Ano sabi ni Lord? Hindi ako titigil ng paggawa ng mabuti sa inyo. I will never stop doing good to you. So you can trust the Lord na kahit sa anumang sitwasyong kinakaharap mo, church, may pangako ang Diyos. I will never stop doing good to you. And the last verse for today, Awit 145, verse 8 to 9. Sige, 9 na lang, okay. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino hindi nagtatangi, sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay namamalagi. Sa lahat po ng kanyang nilikha, ang pagkalinga ng Diyos ay namamalagi. Sino daw si Lord? Gusto ni Lord i-remind sa atin kung sino siya para tayo mag-expect ng goodness. Sino si Lord? Si Yahweh mapagmahal. Si Yahweh ay puno ng habag. Hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Church, God wants us to always expect His goodness. Bakit? Dahil siya'y mabuti. Dahil siya'y mahabagin. Dahil hindi siya madaling magalit. Dahil siya ay Diyos natin na nangako that He will never stop doing good to us. Amen? Again, di ko alam kung anong sitwasyon mo. Ikaw may idea ka kung anong sitwasyon ko ngayon. But amidst my situation, I am expecting God's goodness. Bakit ako nag-e-expect ng goodness kay God? Kasi revealed sa akin na siya'y mabuti. Revealed sa akin. And I am praying that God's goodness will also be revealed to you. Ma-reveal din sa'yo. For you to believe in His goodness, for you to experience His goodness, for you to expect God's goodness. Pwede ba tayo lahat tumayo? Pwede ba i-worship natin ulit si God? Sabihin natin, all my life you have been faithful. Tell it to God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness. Minsan pa, sabihin mo, all my life you have been faithful.
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing your goodness. Isan pa? All my life. Come on, church. All my life you have been faithful. All my life, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. mga kalalakihan, pwede ba sabihin mo ngayon, all my life. All my life you have been faithful. Mga kalalakihan, tell it to God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness. Mga kababaihan, come on. Tell it to God right now. Oh, And all my life you have been faithful. oh yes, you are, Lord. And all my life you have been so, so good. Oh, with every breath that I am able, I will sing of the goodness. All together now, we will declare that the goodness of the Lord is running after us. Oh! Your goodness is running after, it's running after me. Come on, we declare. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, let's declare once again. All my life, all my life, all my life, your goodness is running after me. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh! Your goodness is running after, it's running. Minsan pa, we declare. Your goodness is running after, It's running after. your goodness is running after us, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. So my life you have been faithful. Lord, ito po hindi namin idinideklara dahil ito ang totoo. And all my life Ito ang totoo. you have been so, so Pinapaalala namin sa sarili namin, every breath your goodness, O God. that I I will will sing of the goodness of God. all my life, all my life. So my life you have been faithful. You are worthy to be praised. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing. of the goodness. Once again, let's declare your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. We are expecting. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. For the last time, come on, declare. Oh! Your goodness is running after, it's running
running after me. Your goodness, Lord, your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Misan pa? Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after us, oh God. We believe in it. We believe in it. We are expecting your goodness na siyang hahabol sa amin araw-araw ng aming mga buhay. Nag-e-expect po kami, Lord, na ikaw'y mabuti sa amin. Nag-e-expect po kami, Lord, na ikaw ay mabuti sa mga taong nakapaligid sa amin. Nag-e-expect po kami na ikaw ay mabuti sa sitwasyon namin. Ano man ang kinakaharap namin ngayon, ikaw ay mabuti at mananatiling mabuti. At ang kabutihan mo, Lord, ay hindi kayang pigilan, hindi kayang maapektuhan ng anumang sitwasyon namin, ng anumang paniniwala namin, ng anumang sinasabi ng iba. Ikaw ay mabuti. At sapat na po yun naming panghawakan na kami ay makakaranas ng kabutihan mo. I declare na lagi mong pupunuin ng expectation ng goodness mo ang puso at isip ng bawat isang naririto at lahat ng naaabot ng tinig na ito. I am releasing yung heart that is always expecting God's goodness to happen sa buhay namin. Lord, kami po'y excited. Kami po'y puno-puno ng pag-asa because your goodness is running after us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we dedicate to you our lives. We dedicate to you everyone na nakapaligid sa amin. We dedicate to you our situation. We are expecting your goodness. To you alone all the glory. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.